Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio. April? Salamat, Miss Cathy, sa ating balita. Naku, mga kababayan, halos hindi gumagalaw itong si Bagyong Odette, no? Para sagutin ang ating mga katanungan kaugnay na naturang bagyo, kasama po natin ngayon si Pag-asa weather forecaster. Hi sir, good morning. Good evening po. Ano pong update natin kay Bagyong Odette at ano nga ba ang dahilan? Bakit ito halos hindi gumagalaw? Good morning, good evening din sa iyo, April, at magandang gabi rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Panahon TV. Halos hindi nga po gumagalaw, makikita natin dito yung ating bagyong si Odette na kasalukuyang nasa loob ng PAR at halos nitong mga nakalipas na 3 hanggang 4 na oras, nandun pa rin yung pinakang sentro ng kaulapan. Hindi siya gumagalaw dahil merong isang weather system pa rin na nandito sa may West Philippine Sea na ito ay isang LPA. At dito naman sa taas ng bagyong Odette, meron tayong ridge ng high pressure area. So ang po kasi niyan, kung hindi po gumagalaw yung LPA dun sa may western section ng ating bansa, dun sa papuntang Vietnam, naapektuhan rin po yung direction o karakteristik nitong bagyong si Odette. At nagmumove westward din siya nitong mga nakalipas na oras, pero halos kokonti lang yung kanyang paggalaw. Dahil ito naman ay dahilan dun sa ating ridge of high pressure area na dun sa may southern Japan. And sir, dahil bagamat stationary, no, ito'y nasa karagatan. So, posible po bang lumakas pa ito sa mga susunod na oras? Since nasa karagatan pa rin ang bagyong si Odette, may posibilidad pa rin na lumakas ang kanyang hangin at ang kanyang katangian nito dahil nasa dagat pa rin siya at patuloy siyang nagge-generate ng moisture. Kaya magbibigay naman tayo ng update kung ito po ay lalakas sa mga susunod na oras. Sir Doy, kanina po ay nasa ilalim ng signal number 1 ang Cagayan, Calayan at Babuyan groups of islands. Ano po ang dahilan kung bakit inalis nyo ngayong hapon ang signal warning sa mga nabanggit na lugar? Kanina kasi nung nag-issue tayo ng weather bulletin kaninang tanghali, inaasahan natin na medyo gagalaw ito sa bilis na napakabagal pa rin, no, na 7 km per hour. At ang ating namang sa signal warning number 1 ay within at least 36 hours. At nakita nga natin na halos stationary ang katangian. So, ibig sabihin nun, hindi siya aabot sa 36 hours na lead time. Kaya, tinanggal na natin ang public storm warning signal number 1 dun po sa area ng mga nabanggit. At sir, sa forecast track ng Pag-asa, no, sa patuloy na pagkilos ni Bagyong Odette pa westward, inaasahan po ba na magla-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kapuluan? Sa ngayon ang track nga nito ay halos sa susunod na 24 oras ay hindi siya gagalaw. Subalit paglipas po ng tinatawag natin na 48 to 72 hours, bahagya na po siyang gagalaw, bahagya, pero pa-westward pa rin. So makikita natin dito sa cone of probability forecast na nandyan yung ating buffer o ibig sabihin yung at least meron siyang katangian na kung ito ay magsa-southward o northward. So ibig sabihin yun, may pagkakataon pa rin na mag-landfall ito dito sa may bahagi ng northern or sa extreme northern Luzon. At sir, kumpara nitong mga nakarang araw ay hindi ganun kalakasan o halos tuloy-tuloy yung mga nararanasan natin pagulan na dulot ng habagat. Ano po ang dahilan kung bakit parang hindi ganun nga kalakasan ang pag-ibay ng bagyo sa ating southwest monsoon? Patuloy na umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat, subalit hindi ito nagbibigay ng malakas na pag-ulan. Makikita natin itong bagyong si Odette ay nandito sa eastern section ng ating bansa. Wala pa dito sa may area ng northern Luzon. Usually ko kasi ang bagyo pag nandito sa may northern Luzon, mas malakas ang kanyang hatak sa habagat. Subalit ito ngang si Odette ay nandito pa sa may eastern part ng ating Pilipinas, kaya hindi pa bahagya karami ang ulan na dala ng habagat na posibleng magbigay ng pag-ulan sa western section. Ang isa pang dahilan, meron tayo dito sa labas ng PAR na isang low pressure area at yun yung halos yung habagat na instead na mapapunta dito sa kalupaan ng ating bansa ay napupunta dito sa offshore na pag-ulan dito sa may West Philippine Sea, kaya mahina hanggang katamtamang pag-ulan lang ang dulot ng hatak ng habagat na naapektuhan ng bagyong si Odette. Syempre sir, gusto nga malaman ng ating mga kababayan kung hanggang kailan nga ba mananatili sa loob ng ating area of responsibility itong si Bagyong Odette. So base sa kanyang kilos at galaw na almost stationary nga, maaaring sa Sabado pa ng gabi o sa Linggo tuluyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Odette.
Sir, ano po nga asahan natin lagay ng panahon para sa mga susunod na oras? At nabanggit mo nga no, na nag-aagawan sa moisture itong low pressure area at itong si Bagyong Odette. So sa ngayon, asahan natin yung mga kababayan natin, lalo na dito sa may western section. Luzon, may mga posibilidad na magkaroon ng mahina hanggang sa kuminsan ay malakas na mga pag-ulan. Subalit dito sa natitirang bahagi ng Luzon, particular dun sa northern Luzon na malayo pa naman yung bagyo, may mga light to moderate rains lang po na mga pag-ulan. At dito rin sa may western section ng Kabisayaan, mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan rin ang ating posibleng maranasan. At ang mga kababayan naman natin sa may area ng eastern Mindanao, partly cloudy to cloudy lamang. At sa may western section ng Mindanao, asahan natin na may mga katamtamang mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot pa rin po ng mahinang habagat na naimpluwensyahan itong bagyong si Odette. Sir, bagamat wala tayong public storm warning signals, no, paalala na lang po sa ating mga kababayan. So ang paalala po natin sa ating mga kababayan na kahit ganito na wala pa tayong nararamdaman na malakas na pag-ulan, subalit makulimlim pa rin po ang ating panahon, mas maganda pa rin po yung tayo nag-iingat at may pananggalang sa ulan katulad ng mga payong. Ayan po, maraming salamat. Ayan po si Mr. Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Odette. Para naman bukas, Miyerkules, sisikat po ang araw, alas 5:45 ng umaga at lulubog naman 5 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon mga kababayan, dahil si Bagyong Odette ay nasa tropical storm category na, meron na po itong international name na Usagi. Ang salitang Usagi ay mula sa bansang Japan na ang ibig sabihin ay isang kuneho o rabbit. Itong si Bagyong Odette ang unang bagyo ngayong Setyembre at ang ika-15 ngayong taon. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.